ating mapagpalang Diyos at may taas ang kanyang dakila at banal na pangalan. Sa ating pagpapatuloy, minamahal, tayo po'y dadako sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ating banal na programa, ang ating pakikinig po, minamahal, ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus sa pagkain ng ating mga kaluluwa at samahan po ninyo kong manalangin, minamahal, upang ang Diyos ay maglangis sa kanyang banal at dakilang salita. Let us pray. Hallelujah. Dakil at mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, sa iyong dakil at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Sa iyong pangalan, mahal na Panginoon, kami nagtitiwala. Because your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope, there is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, we trust in thee. There is, Lord, leading prayer for beloved honorable pastor. Have mercy upon us, O Lord. Ikaw ang maglangis ng mga salita mo. Mahal na Panginoon, lagay mo ang mga salita mo sa aming mga labi at sa punong panalangin mga pastor. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig. Now, right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Bless us, O Lord. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po at luwalhatiin ang dakil at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga nakapot manugang ng ating minamahal at ginagalang na pastore, ating pinapaabot ang ating pangungumusta, mga minamahal, sa mga tao na ginagamit, kinakasangkapan ng Panginoon upang patuloy pong may taguyod ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng ating beloved viewers po, live broadcast viewers, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na abroad, sa mga OFWs, nating mga kapatiran, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng Panginoon, ay aming pinapaabot sa inyo ang pagbati at pangungumusta sa lahat po ng ating mga kapatiran buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, sa lahat ng ating mga nearby outreach, mga naman sa mga kapatiran po natin na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng mahal ng Panginoon, ay patuloy po namin ipinapaabot ang pangungumusta sa inyo pong lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang biyaya, taglayang pagpapala, mga minamahal at mabuting kalusugan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At patuloy nating pinapasalamatan ng Panginoon sapagkat araw ng bukas ay idadaos po natin, mga minamahal, ang ating 49th founding church anniversary po, mga minamahal, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, hindi lamang po sa Central Church na nagsiselebrate, maging sa bawat mga outreach ay ating pong sineselebrate, mga minamahal, ang 49 na taon, mga minamahal, kung saan ay itinatag ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ilalim ng ministeryong ito, tayo po ay nagpapasalamat for almost 49 years, mga minamahal. Nariyan po yung mga signs, wonders, miracles, yung mga prueba, mga minamahal, at ebidensya na ang ating mahal na Panginoon ay kasama natin, kumikilos, minamahal ko sa ministeryong ito. Tayo po dadako, mga minamahal, sa ating pangangaral at maginig na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ihanda, ating pong mga ballpen, ating mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalatigit sa lahat, ihanda po natin ating mga sarili, and let's talk about the topic, the consequence of backsliding. Yung resulta, yung kahinatnan, mga minamahal, ano ang magiging resulta, ano ang mangyayari, ano ang kahinatnan ng pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Word backsliding, it means turning away from the Lord. Ito po ay pagtalikod sa ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, ito po yung pinaka nakakatakot na bagay na mangyayari sa isang Kristiyanong tatalikod sa mahal na Panginoon, sapagkat sabi ng banal na Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Once you are backslide, ikaw ay tumalikod, mga minamahal, ito po ay pagkahulog mula sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. If you want safety, kailangan nating manatili, mga minamahal, sa paglilingkod. Kailangan nating manatili sa presensya ng mahal na Panginoon. Huwag tayong lalayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sapagkat napakritikal po, mga minamahal, isang nakakatakot, karimari-marim na bagay, ang sabi ng banal na Biblia, ang pagtalikod sa ating mahal na Panginoon.
Ang ating pong pag-aaralan ngayon, ito po ay patungkol sa prodigal son. At ang prodigal son, ito po ay nag-i-illustrate sa isang Kristiyano, mga minamahal na tumalikod sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay isang anak, mga minamahal na lumayo sa kaniyang ama. Basahin natin, mga minamahal ko, ang unang talata, aklat po ng Lucas, ang kabanata ay 15, ang talata ay 11 hanggang talatang 13. Sa verse 11, at sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi niya sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay, mga minamahal. At ito po ay isang nakakalungkot na pangyayari sapagkat in our Philippine tradition, Philippine culture, mga minamahal, bago po hatiin, mga minamahal, ang mana para sa kanilang mga anak, kailangan, mga minamahal, ay patay na po ang kanilang mga magulang. Isang malaking insulto, isang malaking pagpapakita ng walang paggalang at pagmamalasakit at pagmamahal. Ito po isang uri ng anak na hindi po iniisip kung ano ang mararamdaman ng kanyang ama, mga minamahal, sa kanyang gagawin. Kaya kung ating pong susuriing mainam at ating uusisaing mainam, minamahal, ang problema ng prodigal son ay hindi po siya marunong magpasakop. That is word submission, mga minamahal, which is, as a believer, as a Christian, napaka-importante ng word na submission. It means pagpapasakop natin, unang-una, sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Pangalawa, sa ating mga magulang sa Panginoon. Pangatlo, mga minamahal, sa mga manggagawat, mga ngaral na itinalaga ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia. At ganoon din naman po, mga minamahal, sa mga beloved children, sa mga beloved grandchildren, sa mga tao na, mga minamahal, ipinahintulot ng mahal na Panginoon, ginagamit at kinakasangkapan ng Diyos para may taguyod ang banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang sabi rito, mga minamahal, ito po yung malaking problema ng prodigal son. Mga minamahal, ang sabi ng banal na Biblia, ang kanyang ginawa ay buhay pa po ang kanyang ama. Hiningi niya na po, mga minamahal ko, yung kanyang mana. Kinausap niya personally ang kanyang beloved tatay at kanyang kinausap na hatiin na po, mga minamahal ko, yung kanilang pag-aari at yung kanyang share ay ibigay na po, mga minamahal ko, sa kanya. Sapagkat, mga minamahal, gusto po niyang magliwaliw, gusto po niyang humiwalay, mga minamahal, sa kanyang tatay. At ang sabi nito, hindi po siya willing, mga minamahal, na merong magdidisiplina sa kanya. Siyempre, pag nasa poder siya ng kanyang tatay, mga minamahal, na andyan tuturuan siya, na andyan papaalalahanan siya, didisiplinahin siya, ganun po talaga. Siyempre tayo po, mga minamahal, ay nasa poder pa po ng ating mga magulang, kaya hindi po natin maiiwasan na naandyan pang ating nanay, naandyan pang ating tatay sa panahon ng ating mga pagkakamali. May mga pagtuturo, may mga paalala, may mga pagdidisiplina, may mga pagtutuwid sa ating mga magulang, which is na karapatan po nila yon as a parent, mga minamahal. Amen. Alam naman tayong mga anak ang mga ngaral sa ating mga magulang. Siyempre, mga minamahal, originally, ating po makikita ng ating mga magulang, sila po ang may kapasidad upang magturo at mangaral, magsaway, mga minamahal, sa ating mga anak. Ang problema ng prodigal son, ayaw na niya may tatay, ayaw niya na mayroong magulang, sapagkat ayaw niya na tinuturuan siya, ayaw niya na sinasaway siya, mga minamahal, ayaw niya nang dinidisiplina siya. Gusto niya siyang masusunod, mga minamahal. Sometimes meron pong ganitong uring mga mananampalataya, meron pong ganitong uring mga Kristiyano, ayaw nang tinuturuan, ayaw nang sinasaway, ayaw nang, mga minamahal, pinapangaralan sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto lang nila ay puro love gospel lang, mga minamahal. Yung pangangaral na walang pagtuturo, mga minamahal, walang mga review, walang mga instruction, walang mga correction. Which is, sabi ng banal na Biblia, ang salita ng mahal na Panginoon ay nilikha ng mahal na Panginoon upang magturo, upang sumuway, upang magtuwid, mga minamahal, at sumuwata ng anumang mga pagkakamali. Yun ang layunin ng salita ng mahal na Panginoon. Paano po tayo matututo? Paano po tayo magiging matuwid sa paningin ng mahal na Panginoon kung walang pagsaway, walang mga koreksyon, walang hindi po sasawatain, mga minamahal, ang ating mga maling mga ginagawa. At yan po, mga minamahal, ay ina-apply sa iglesia ng ating mahal na Panginoon. We are going to perfection. Tayo po ay patungo sa pagiging matuwid. Siyempre, mga minamahal,
minamahal, kung gusto nating maging matuwid, kailangan nating magpasakop sa pagtuturo, magpasakop sa pagsaway, at magpasakop, mga minamahal, sa pagdidisiplina. Kailangan po nating tanggapin yon. Ang sabi dito, mga minamahal, yung prodigal son, hindi siya po willing, mga minamahal, na magkaroon ng tatay at magpasakop. Hindi siya willing na may tatay na may sasaway sa kanya. Hindi niya gusto na may tatay na magpapaalala sa kanya. Ayaw niya, mga minamahal, ng tatay. Ibig sabihin, ayaw niya lang may nagtuturo, ayaw niya lang may nagdidisiplina. Kaya ang tao na hindi po nag-admit, hindi po tumatanggap, hindi po nagpapasakop sa mga pagtuturo at pagsasaway ng mga taong itinalaga ng ating mahal na Panginoon, hindi po ito matututo, mga minamahal. Hindi po ito lalago. Hindi po tumatanggap ng correction. Hindi po ito, mga minamahal, magiging matuwid sa harapan ng tao at sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung ugali ng isang taong merong pusong, mga minamahal, pagrebelde, mga minamahal, gustong mabuhay, mga minamahal, na walang taong sino mang nakakataas sa kanya. Gusto niya, mga minamahal, siya ang mas mataas, siya ang nasusunod. Hindi niya gusto yung kanyang sitwasyon, kaya siya, mga minamahal, ay nagpaplanong maglayas. Kung ating ihambing sa buhay Kristyano, ang Kristyanong, mga minamahal, nagbabackslide, yan yung mga Kristyanong hindi masaya sa kanilang Christian life, mga minamahal. May mga Kristiyano kasing diskontento sa kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sila masaya sa kanilang Christian life, sa kanilang buhay Kristiyano, mga minamahal. Kaya ang nangyayari, mga minamahal, sila po ay tumatalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun po talaga, mga minamahal, kahit po sa buhay mag-asawa, kapag diskontento ka sa iyong misis, maghahanap ka ng iba. Diskontento ka sa iyong trabaho, maghahanap ka talaga ng iba. Hinahanap mo yung, mga minamahal, pagkakontento, which is yung word na satisfaction, ay magsisimula lamang yan kung tayo po ay magpapasakop ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas, ng buong kaluluwa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi pa nga, mga minamahal, the satisfaction of our soul is in the hand of the loving God. Yung pagkakontento ng ating kaluluwa, yung satisfaction ng ating kaluluwa, ito'y nasa kamay ng ating mahal na po. Yung beholder po, mga minamahal, ng word na satisfaction, ito po ay galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ito mabibili ng pera. Hindi po ito may pagpapalit ng anumang ginto at kayamanan. Yung word na satisfaction, ito po ay matatanggap lamang natin kung tayo po, mga minamahal ko, ay magpapasakop sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat yung word of satisfaction, ito po ay isa sa mga bunga ng banal na Espiritu ng ating kaloob ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung word na satisfaction, that is word katagbawan in Bisaya, pagkakontento, mga minamahal ko, sa Tagalog, hindi mo yan mahanap, hindi mo yan mabibili. Yan po ay ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon kung ikaw ay magpapasakop sa kanyang banal at dakilang kalooban. Kaya nga po, sabi ng banal na Biblia, a godly contentment is a great gain. Godly contentment is a great gain. So kung ikaw ay kontento sa iyong Christian life, sa iyong Christian living, sa buhay mo bilang isang Kristiyano, satisfied ka sa mga miracles na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, satisfied ka sa mga testimony na mga minamahal narinig mo, satisfied ka sa mga achievement or mga nagawa mo sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, satisfied ka sa teaching ng iglesia, satisfied ka, mga minamahal ko, sa pagkilos ng kapangyarihan ng Panginoon, sa presensya ng Diyos. So mag-i-enjoy ka sa Christian living mo, sa Christian life mo, mga minamahal. Kagaya ng mga kapatiran natin dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kapag tayo po ay, mga minamahal, satisfied sa mga pagkilos ng mahal na Panginoon sa ministeryong ito, kontento po tayo, mga minamahal, sa ating nakikitang himala, ating nakikitang kapangyarihan, patunay, prueba, ebidensya ng Diyos dito ay buhay at totoo, i-enjoy o mag-i-enjoy tayo sa ating Christian life. Pero yung prodigal son, hindi po siya kontento, hindi po siya satisfied. Kaya gusto niya ikunin yung kanyang share, mga minamahal, at mamuhay na nag-iisa dahil ayaw niya na mayroong nakikialam sa kanya. Meron pong ganong Kristiyano, sobrang dependent po, mga minamahal, sa kanyang sarili. Amen? Ayaw tumanggap ng pagtuturo,
May mga Kristiyanong ayaw tumanggap ng pagkakamali dahil ang pagkakaakala nila, mga minamahal, sila po ay marunong na. Alam na po nila ang lahat ng bagay. Sometimes ganoon. Kapag baso ka, mga minamahal, na feeling mo, ikaw ay punong-puno na, hindi mo na kailangan yung pagtuturo ng iba dahil feeling mo, puno ka na eh. Feeling mo, perfecto ka na. Pakiramdam mo, mga minamahal, punong-puno ka na. Kaya, ang nangyayari, dahil sa sobrang pagtitiwala mo, sa sobrang karunungan mo, sa sobrang mga minamahal kaalaman mo sa iyong sarili, ang nangyayari, kumbaga, mga minamahal, hindi ka na tumatanggap ng pagtuturo ng iba. Kaya ang nangyayari, mga minamahal, once na hindi na po tayo tumatanggap ng correction ng mga pagsaway, ng mga pagtuturo, mga minamahal, instead na tayo po ay tumanggap, tayo po ay nagre-rebelde, tayo po ay nagagalit, sumasama ang ating mga loob kapag tayo po ay sinasaway, nagagalit tayo kapag tayo po ay dinidisiplina, nagre-rebelde tayo kapag tayo po, mga minamahal, ay kinukoreksyon. Kaya't ang nangyayari, nagigrave ang Holy Spirit, nawawalang presensya ng ating mahal na Panginoon, hanggang nagiging rebellious tayo, mga minamahal, amen, at hindi na tayo natututong magpasakop, napapariwara po tayo, kagaya ng prodigal son, mga minamahal. Ang sabi rito, ito yung uri ng anak, mga minamahal, na walang pakialam kung anong mararamdaman ng kanyang magulang. Luke chapter 15 verse 13. Ano po ang sinabi ng Biblia? At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang saganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at doon inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay, mga minamahal. Inaksaya niya yung kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. Mga minamahal, he wasted his life in riotous living. Kanya pong inaksaya. Sinayang po niya yung kanyang buhay, mga minamahal, sa paluging pamumuhay. Ang sabi rito, he went to faraway country, siya po'y dumako sa malayong lugar, iniwanan niya ang kanyang tatay, iniwanan niya ang kanyang kapatid, at siya po'y dumako sa isang malayong lugar. Wala na siya sa poder ng kanyang ama. Malaya na siyang gawin ang gusto niya. Ito ang maganda nating, mga minamahal, maganda nating matututunan na kapag ang isang Kristiyano ay lumayo dahil ayaw na niyang magpaturo, ayaw na niyang sinasaway siya ng preacher, gusto niya ay mabuhay sa ganang kanyang sarili. Ang sabi ng banal na Biblia, he wasted his life to a riotous living. Sinayang po niya, mga minamahal, yung kanyang buhay, yung kanyang mana, mga minamahal, ay sinayang po niya sa paluging pamumuhay. Amen. Marami siyang kaibigan. Siyempre, may pera siya. Marami siyang kainuman. Siyempre, may pera siya. Mga minamahal, gastos dito, gastos doon. Mga minamahal, bili dito, bili ng alak doon. Maraming kaibigan, marami siyang barkada, marami pang mga taong nakapaligod sa kanya. Siyempre, may pera siya. Babango siya dahil may pera siya. Ganun naman ang mundo na ating ginagalawan. Kapag may pera ka, marami kang kaibigan. Kapag may pera ka, marami kang kakilala. Kapag may pera ka, mabango ka sa paningin, mga minamahal ko, ng tao. Pero nakakalungkot, kapag wala ka ng pera, lalayo na sa iyo ang kaibigan mo, lalayo na sa iyo ang mga kakilala mo, ang mga kainuman mo, yung mga taong, mga minamahal, ginugulan mo ng panahon, ginugulan mo ng pansin, ginugulan mo ng pera. Mga minamahal, pag wala ka ng pera, wala ka ng may gastos, wala ka ng maibili, wala ka ng maipainom, wala ka ng maibigay sa barkada mo, sa mga kaibigan mo, magugulat ka na lang, nag-iisa ka na lang, mga minamahal, dahil wala ka ng pera. Yun po ang nangyari sa prodigal son. Gumastos siya ng marami. Imagine yung kanyang share, mga minamahal, mula sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid. Kinuha niya yung kanyang share, mga minamahal, at ito'y ipinagbili niya. Financially, ginastos niya po, mga minamahal, yung pera hanggang sa ito ay naubos. Kaya nga, ang sabi ng banal na Biblia, he wasted his life in riotous living. Kanya pong inaksaya yung kanyang buhay sa isang buhay na palugi. Buhay na palugi, mga minamahal. Amen? Ito po yung buhay ng mga Kristiyanong tumalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Buhay, sila po'y nabubuhay, mga minamahal, sa buhay na palugi. Sinasayang nila yung kanilang buhay, mga minamahal, at ang nakakalungkot pa nito, hindi lang po ito pagsasayang.
mga minamahal, ito'y hahantong sa pagka-bankrupt, ito'y hahantong sa pagkalugi, mga minamahal, sapagkat ang sino mang tatalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon ay inaaksaya niya ang kanyang buhay sa buhay na palugi, mga minamahal. Amen? Kapag maglingkod ka sa ating mahal na Panginoon, sabi ni beloved Dr. Borja, mga minamahal, isang doktor, dati-dating sikat na doktor, mga minamahal, ngunit naging kapatiran po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kanya pong mga minamahal na realize sa buhay, mga minamahal na conclude po niya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng conclusion na in serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Yan po ay totoo. Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, wala kang talo. Hindi ka nabubuhay ng palugi. Kapag naglilingkod ka ng tapat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kaya karamihan sa ating mga kapatiran umaasenso, nagkakaroon ng magandang buhay, nakakapagpatayo ng bahay, nakakapagpaaral ng anak, mga minamahal, nagkakaroon ng sasakyan, pinapayaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dati-rating mga kapatiran natin, just imagine, sa ilalim lang ng tulay nakatira. Kapag binabaha, tumataas ang tubig, sila nagsisialis, naglilisidikas sila, dahil baka mga minamahal, maanod sila ng baha. Ganon, kakritikal ang kanilang buhay. Yung iba, mga minamahal, ay sa dampa lang nakatira. Ang iba ay sa mga minamahal, kariton lang nakatira. Yung iba nga po nating mga kapatiran, sa basurahan lang nakatira. Kagaya po ng testimony, mga minamahal, na kayo narinig sa isang outreach, mga minamahal, dati-dati sila po hirap na hirap. Ang kanilang kain ay puro root crops lang, kamote, mga minamahal, bilanghoy naman, minsan naman ay saging ang kanilang kinakain. Mga minamahal, ang kanilang ulam, minsan ay asin, minsan ay toyo, minsan ay bagoong isda, minsan ay bagoong alamang. Mga minamahal, puro maalat yung kanilang mga minamahal ulam. So yung tatay at nanay, parehas po silang nagbebenta ng mga gulay na kanilang itinanim sa kanilang palengke. Yung nanay may sariling pwesto, yung tatay may sariling mga minamahal pinupwestuhan. Ang kanilang paninda ay puro gulay lamang po, mga minamahal. Nagkakaroon po sila ang kanilang ginawa para makaipon, mga minamahal, gumawa po sila ng alkansya. Ang nanay may alkansya, ang tatay parehas may alkansya, mga minamahal. Dumating po ang krusada, mga minamahal, sa kanilang lugar, at alam po ninyo, mga minamahal, kahit po sila ay mahirap, ito po yung mamamangha na grabe pong dedication sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Although, na sila po, minamahal ko, ay mahirap lamang, pero ang kanilang puso ay mayaman sa desire na tumulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang ginawa ng misis nung nagkaroon ng krusada, mga minamahal, gusto niyang tumulong kahit sa barya-barya lamang po, mga minamahal, dahil hindi naman po dito kinikwenta kung gaano kalaki o gaano kaliit ang may tutulong sa gawain mo. Mga minamahal, ang importante sa mahal na Panginoon, yung desire mo sa puso mo na handang tumulong sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yung kanyang beloved wife, binuksan niya yung kanyang alkansya, ibinigay niya, mga minamahal, sa church yung kanyang tulong, mga minamahal, para sa darating na krusada. Pag uwi niya ng bahay, mga minamahal, kinausap niya yung kanyang beloved husband. Sabi niya, husband, huwag ka sanang magagalit ha, kasi may nagawa akong kasalanan. Sabi ng beloved husband, anong nagawa mong kasalanan? Sabi niya, beloved sweetheart, yung alkansya ko kasi binuksan ko, tapos ibinigay ko sa gawain para makatulong sa krusada. Mga minamahal, sabi ng kanyang beloved husband, hindi naman niyang kasalanan pagtulong yan sa gawain. Sabi ng kanyang beloved husband, ako rin, hihingi rin ako sa iyo ng sorry. Sabi ng beloved sweetheart niya, yung beloved wife, ano kasalanan mo? Sabi ng beloved husband, ako din binuksan ko rin yung alkansya ko at saka ibinigay ko sa gawain ng mahal na Panginoon sa krusada. Diba? Mga minamahal, kahit sila po ay ordinaryong kapatiran lang, kung iisipin mo yung walang kapasidad tumulong, mga minamahal, financially, pero sa kanilang puso, mga minamahal, mayaman ang kanilang pong pag-aasam na tumulong, sumuporta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Anong ginawa ng Diyos, mga minamahal, sa kanilang patuloy na pamumuhay? Pinagpala ng Panginoon ng kanilang mga anak, nakapagtrabaho ng maayos, napunta ng abroad, mga minamahal. Ngayon, pinagpala sila. 6 po yung bahay nila. Mga minamahal, dito sa bansa ng Pilipinas, may mga sasakyan po sila, mga minamahal, at
magkaroon at parito na lamang po sila sa ibang bansa. Mga minamahal, yan po ang patunay na kaya tayong payamanin ng Panginoon, maging tapat lamang po tayo sa paglilingkod sa mahal. Isa po yan sa benepisyo na kapag maglingkod tayo, mga minamahal, in serving the Lord, there's nothing to lose but everything to gain. Siyempre, kapag naglilingkod ka na sa mahal, nung hindi ka pa naglilingkod sa mahal ng Panginoon, masyado kang gastador. Hindi ka nakakapag-ipon ng financial. Bakit? Mga minamahal, sigarilyo, alak, bisyo, diba? Iba't ibang uri ng bisyo ang ginagawa mo, mga minamahal. Pagkatapos ay nariyan pa yung pagsusugal, mga minamahal, masyado kang gastador. Mga minamahal, dapat ay ibibigay mo na lang sa beloved wife mo, iipunin mo na lang para just in case of emergency, meron kang kukuning pera. Pero ang problema, mga minamahal, doon na pupunta ang iyong pera sa bisyo, mga minamahal, sa pagbili ng alak, sa pagbili ng sigarilyo, doon na pupunta, mga minamahal, sa pagsusugal, doon na pupunta, mga minamahal, sa iba't ibang uring mga kahilayan, tapos may babae pa, may number 1 pa, may number 2 pa, hindi ka talaga mag-ipon, mga minamahal. Yan po yung sinasabi ng banal na Biblia, wasting their life in a riotous living. Inaaksiyan nila, mga minamahal, ang kanilang buhay sa paluging pamumuhay, mga minamahal. Kaya kang nangyayari, nagkakahiwalay ang pamilya, nasisira ang pamilya, walang naiipon, hindi nakakapagpatayo ng bahay, mga minamahal, talagang nagkakaroon ng pagkabuhol-buhol ang pamilya. Pero pag naglilingkod ka na sa mahal na Panginoon, babaguhin ng Diyos ang puso mo, babaguhin ng Diyos ang isip mo, magkakaroon ka ng takot, iingatan mo ang sarili mo dahil naunawaan mo ito'y templo ng Panginoon, hindi ka na iinom, hindi ka na magsisigarilyo, hindi ka na magsusugal because gambling, mga minamahal, yan po ay isang wicked na gawain sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi ka na mabababae. So yung pera mo, mga minamahal, ay may ipon, mga minamahal, at magiging paraan ito para makabili ka ng sasakyan, makapagpatayo ka ng bahay, dahil naiipon ang pera mo, wala ka ng bisyo. Kapag may karamdaman ka, hindi ka natatakbo ng doktor, mga minamahal. Magkano ang gastos sa ospital ngayon kapag ikaw ay magpa-confine, mga minamahal? Libo po ang ginagastos. Magpipray ka na lang, mananalangin ka na lang, magsisisi, ika-cast out mo yung iba't ibang uri ng karamdaman sa iyong pisikal na katawan, ikaw ay gagaling sa tulong ng mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi ka na magpapadasal, wala nang patapos, wala nang anumang uri ng padasal. So, menos gastos na po. Yung ginagastos mo nung wala ka pa sa mahal na Panginoon, ito'y masisave mo. Kaya makikita mo, mga minamahal, aasenso ka, makikita ng maraming mga tao kung papaanong pinapayaman at pinagpapala ng Diyos ang mga anak ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang buhay mo ay hindi mo na sinasayang sa paluging pamumuhay. Kagaya ng ginagawa ng prodigal son. Ito ang mahirap kapag malayo tayo sa Diyos, mga minamahal. Dahil wala nang magpapaalala sa atin, wala nang magtuturo sa atin, wala nang magsasaway sa atin, wala nang magdidisiplina sa atin, mga minamahal. Wala nang magpapaalala sa atin. Kaya ang buhay natin ay nagiging walang direksyon. Hindi po nagiging maayos ang takbo ng buhay natin. Nagiging sayang lang ang buhay natin, mga minamahal, which is na ang buhay na naglilingkod sa Panginoon ay nagiging kapakipakinabang sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung nabubuhay ka dito sa lupa para lang sa iyong sariling kahilayan, para lang sa iyong sariling kagalakan, mga minamahal, ay ang buhay mo ay sinasayang mo lang. Ngunit ang tao na nabubuhay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Panginoon, ng kanyang buhay, linalaan niya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo nagsasayang ng oras. Kagaya ng sinasabi ng iba, mga minamahal, nag-aaksaya lang daw tayo ng oras. Yung aking mga beloved uncle, mga minamahal sa dako ng Tacloban, ang sinasabi nila sa amin dahil mga full-time worker kami, magkakapatid, mga minamahal, sinayang lang daw nila namin ang aming mga buhay, mga minamahal, sa gawain ito. Wala daw kaming kinabukasan, mga minamahal. Yan po ay isang napakalaking pagkakamali. Dahil ang totoong kinabukasan ng tao, hindi po, mga minamahal, ang material, hindi po ang pinansyal, mga minamahal. Ang iba, nag-aaral para magkaroon ng maayos na kinabukasan. Ang ibig sabihin nila sa word na kinabukasan ay literal lang po, mga minamahal. Kapag nag-aral ka, syempre magkakaroon ka ng maayos sa trabaho. Kapag magkaroon ka ng maayos sa trabaho, magkakaroon ka ng malaking sweldo. Kapag magkaroon ka ng malaking sweldo, mga minamahal, magkakaroon ka ng maayos na pamilya, magandang bahay, lahat mabibili mo, magiging maayos ang iyong pamilya. Yan po ay, mga minamahal, kinabukasang panglupa lang. Ang aming hinahabol, not in material things, hindi po yung kinabukasan na panlupa lamang. Yung hinahabol
namin dito ay yung kinabukasang magpakailan-kailan, pangwalang hanggang kinabukasan. Yun po ay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Dito sa lupa, lahat yan ay iiwan natin. Everything is temporary. Lahat yan ay pansamantala lamang. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang nangyari, sinira ng taong ito ang kanyang buhay sapagkat siya'y namuhay ng palugi at walang katiyakan. Hindi lang po nasira ang kanyang buhay, siya po, mga minamahal ko, ay napariwara, mga minamahal. Dahil siyempre, wala na siyang pera. Iniwanan na siya ng kanyang kaibigan. Iniwanan na siya ng kanyang mga barkada, ng kanyang mga kainuman. Mga minamahal, wala na po siyang pera. Ni pagkain ay wala na po siyang maibili. Basahin natin Luke chapter 15, verse 14, after verse 16. Ang sabi rito, mga minamahal, sabi ng Biblia, at nang magugol na niya, ang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon. At siya'y nagsimulang nangangailangan. At pumaroon siya at nakisama isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo na siya sa kanyang mga parang upang magpakain, mga minamahal ko, ng baboy. Ito na po ang nakakalungkot na pangyayari sa kanya. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong nagbibigay sa kanya. Amen? Walang tao na nagbibigay sa kanya ng kanyang mga pangangailangan. Ito na po yung sinasabi ko kanina, kapag mayroon ka, marami kang kaibigan. Kapag mayroon ka, marami kang kainuman, marami kang barkada. Mabango ka, mga minamahal, sa paningin ng tao. Pero kapag walang-wala ka na, mga minamahal, wala nang magbibigay sa iyo. Ano pong nangyari? Dumating po ang punto na naubos ang lahat ng kanyang kayamanan. Yung share niya na kinuha niya sa kanyang magulang, ito po ay inaksaya niya. Sinayang niya, ginastos niya hanggang dumating po ang punto na naubos na po, mga minamahal, ang lahat ng ito. At alam po ninyo, dumating ang matinding tagutom, mga minamahal, sa kanilang lupain, mga minamahal, at lahat ng kanyang pag-aari, lahat ng kanyang kayamanan ay naubos na. At hanggang siya po ay dumating ang panahon, nagtrabaho sa isa pong farm, mga minamahal, kung saan nandoon ang pag-aalaga, mga minamahal, ng baboy. At nakita po niya, mga minamahal, sa sobrang niyang gutom, walang laman ang kanyang tiyan, naisipan po niya, mga minamahal, kumain na lang ng ipa na kinakain, mga minamahal ko, ng baboy. Ang sabi po rito, mga minamahal, nung siya ay lumayo sa kanyang ama, napabuti ba siya, mga minamahal? Naging maayos ba ang kanyang kalagayan? Mga minamahal, hindi po. Ano pong nangyari? Siya po ay napariwara, mga minamahal. Nagkagusot-gusot ang kanyang buhay. Mga minamahal, yan po ang nangyayari ng akala nila ang pagtalikod sa Panginoon ay magbubunga ng kabutihan. Malaki po ang ating pagkakamali. Ang pagtalikod sa Panginoon ay magruresulta ng kasiraan, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, ano po ang nangyari, mga minamahal? Sa sobrang gutom niya, gusto niya na pong kumain, mga minamahal, ng pagkain ng baboy. Grabe po sigurong gutom na kanyang naranasan, mga minamahal. Wala na po siyang matakbuhan ng mga kaibigan. Wala na pong, mga minamahal, tumutulong sa kanya. Wala na pong nagbibigay sa kanya. Kaya dumating po ang punto na talagang hirap na po siya, mga minamahal, sa mahabang panahon. Hindi lang po ito 1 buwan. Hindi lang po ito 5 buwan. Mahabang panahon, ang sabi ng banal na Biblia, na naranasan niya yung matinding hirap, buhay na malayo sa kanyang ama, mga minamahal. Ito po'y usaping, mga minamahal, relasyon ng isang ama sa kanyang anak. Kagaya ng ating Panginoon, siya ang ating ama, tayo ang kanyang anak. Sometimes, mga minamahal, hindi po natin nakikita, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala ng mahal na Panginoon. Meron po talagang gano'n, mga minamahal. Doon po natin nalalaman ang halaga ng isang bagay, mga minamahal, kapag wala na po ito sa atin. Minsan ay binabaliwala natin kapag naandyan pa. Magulang natin, nanay natin, tatay natin, mga minamahal, mga taong malalapit, tumutulong sa atin. Binabaliwala natin sila dahil naandyan pa sila. Ngunit malalaman natin ang halaga nila kapag wala na po sila, mga minamahal. At ang sabi ng banal na Biblia, ano pong nangyari, mga minamahal? Yung kasaganahan niya ay napalitan ng kahirapan at yung kasaganahan niya ay napalitan ng kawalan. Hindi lang basta-basta, mga minamahal, kahirapan. Ito po'y humantong pa sa sitwasyon na gusto niya nang kumain ng pagkain ng baboy, mga minamahal, sa sobrang gutom, sa sobrang hirap. At ang sabi rito, kalooban ba ng Panginoon na maghirap siya?
Kalooban ba ng Panginoon na maging salat siya, mga minamahal? Kalooban ba ng Panginoon na humantong siya sa isang sitwasyon na halos pagkain ng baboy, mga minamahal, ay gusto niya nang kainin? Siyempre, hindi po yun kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang anak ay pagpalain, ang kanyang anak ay maging malusog, ang kanyang anak ay mapabuti, ang kanyang anak ay maging sagana, ang kanyang anak, mga minamahal, ay pagpalain sa lahat ng bagay, mga minamahal. Pero dahil siya po ay lumayo, mga minamahal, sa kanyang ama, naging ganon ang kanyang kalagayang, mga minamahal, pisikal. Ito po'y dahil sa kanyang napakalaking pagkakamali. So pupuntuhan po natin, mga minamahal ko, ang sinasabi ng Biblia. Ang pagtalikod sa Panginoon ay isang napakalaking pagkakamali. Kagaya ng ginawa ng prodigal son, mga minamahal. Ayaw niya lang may ama dahil ayaw niya lang may nagtuturo. Alam po ninyo, mga minamahal, kung walang pagtuturo, walang pagtutuwid, walang pagsaway, hindi tayo matututo, hindi tayo lalago, hindi tayo magiging matuwid, hindi tayo magiging malinis, at hindi tayo magiging kaaya-aya at karapat-dapat na makapasok sa kaharian ng langit. Kaya, mga minamahal, kung tayo po ay tinutuwid, tinuturuan po tayo, mga minamahal, tanggapin po natin ng buong puso kung ano po ang punishment na ibigay sa atin, mga minamahal. Halimbawa, sa choir member, may punishment sa iyo dahil nakagawa ka ng isang kasalanang labag sa rules as a choir member, mga minamahal. So, huwag tayong tatampo, huwag tayong magagalit, mga minamahal. May kasalanan tayo, wala. Sundin natin, mga minamahal, kung ano po yung chastisement na ipapataw sa atin ng mga nangunguna sa iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag sumunod ka, mga minamahal, kahit wala kang pagkakamali, kahit wala kang kasalanan, ikaw din naman ang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sometimes, dito po sa gawain ng mahal na Panginoon, kapag meron tayong pong mga pagkakamali, ididisiplina tayo, mga minamahal ng church. Sometimes, tayo po ay sinususpindi. Sometimes, pinapapag-ayuno po tayo ng ilang araw. Ang purpose po niyan ay para makita yung ating pong pagsunod at pagpapasakop, mga minamahal. Amen? Dahil kapag hindi ka matutong magpasakop, hindi ka matutong sumunod, mga minamahal, amen, binibigyan ka ng chastisement, ayaw mong sumunod, ibig sabihin nun, you are not, mga minamahal, enough matured sa iglesia ng mahal na Panginoon. Hindi ka pa nasa sapat na gulang sa pananampalataya dahil yung pagiging maturity, marami pong mga Kristiyanong matured na po ang mukha pero bata pa ang isip. Meron naman pong Kristyano na kahit bata pa sa paglilingkod, they are spiritually matured. Yung po ang pinaka-importante, yung maging spiritually matured po tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin na kahit, mga minamahal, 1980s ka pa nabautismuhan, 1990s ka pa nabautismuhan, year 2000 ka pa nabautismuhan, 20 years ka na sa iglesia ng ating mahal na Panginoon, sometimes makikita yung ating pagiging spiritually matured kung tayo po, mga minamahal, ay nagpapasakop sa mga pagtuturo, pagtutuwid, mga minamahal, at pagdidisiplina, minamahal ko, ng iglesia. Purihin po ng ating mahal na Panginoon. So, hindi po kalooban ng ating mahal na Panginoon, siya po ay maghirap. Luke chapter 15, verse 17 after verse 18. Ito na po yung time ng realization ng prodigal son. Naalala niyo na po, mga minamahal, in this very moment, ito po yung nakakatuwa. Sana po lahat ng Kristiyanong tumatalikod ay dumating sa punto ng realization na hindi na po, mga minamahal, maubusan sila ng oras. Dahil alam po ninyo, nakakalungkot yung pag-backslide na hindi na tayo mabigyan ng pagkakataong makapanumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Mapalad po yung nag-backslide na dumating po sa point ng realization, dumating po sa point, mga minamahal, na na-realize niya yung kanyang pagkakamali at nabigyan pa po siya ng pagkakataon para manumbalik. Ang nakakalungkot, may iilan pong mga backslider na hindi na po nabibigyan ng pagkakataon pang magsisi at makapanumbalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po ng isang kapatiran, mga minamahal, sa dako po ng Leyte. May kapatiran po tayo doon na, mga minamahal, epileptic yung kanyang sakit. Nung makilala po niyang mahal na Panginoon, siya po ay pinagaling. Imagine, since birth, siya po ay may sakit ng epileptic. At alam po ninyo, nung makilala niyang mahal na Panginoon, siya po ay pinagaling ng mahal na Panginoon. Nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng mga anak, mga minamahal, at siya po ay ginamit para maging, mga minamahal, tagapangalaga ng
mga minamahal tagapagbantay. Naging caretaker po siya ng isang outreach. Siya po ang nagdidilig ng mga tanim. Doon po sila nakatira. Mga minamahal, nag-aalaga ng mga minamahal, mga hayop, mga aso po siya doon sa loob ng pastoral house. Naglilinis ng buong church, ng buong chapel. Yun po ang kanilang trabaho. Dumating po ang point na nagkaroon po siya ng pride. Mga minamahal, kinontra niya po, mga minamahal, yung tithes and love offering, hindi na po siya nagtatapat, mga minamahal, hanggang dumating po ang puntong mga manggagawang kinalaban niya, hanggang siya po yung lumabas sa pastoral house, nagbahay ng sarili, pinapalo ng mga worker, mga minamahal, hindi na po siya bumabalik, ilang taon na po siyang backslider, ilang beses na po siyang pinalo up, naging matigas na po ang kanyang puso. One time, mga minamahal, umakyat po siya ng niyog dahil ang kanyang trabaho ay pag-akyat ng niyog. Mga minamahal, doon po sa taas ng niyog, nagulat po siya. Yung kanyang epileptic for how many years? Almost 10 years na pinagaling na ng ating mahal na Panginoon. Inatake siya habang siya po ay nasa taas ng niyog. Mga minamahal, 30 feet, mga minamahal, yung height ng niyog. At siya po ay nahulog, mga minamahal, dahil po yung time na yon ay maulan, talagang dumikit po siya sa lupa at dead on arrival po, mga minamahal. Ito po yung nakakatakot. Yung mga nagbabackslide, praise the Lord kung bigyan pa sila ng pagkakataon na magsisi at makapanumbalik sa Panginoon. Pinagpala po sila, mga minamahal. Ang nakakalungkot, maraming nagbabackslide na hindi na po nabibigyan ng pagkakataong makapanumbalik. Mga minamahal, hindi pa po nakakapanumbalik na kapag sisi ay namamatay na po. Yun po ang nakakatakot. Yung pagtalikod sa Panginoon, mga minamahal, na hindi na po tayo mabigyan ng pagkakataon. Pero pinagpala po yung prodigal son na ito. Dahil dumating po yung point ng realization sa kanyang buhay. Na-realize niya, mga minamahal, yung buhay niya, nakasama niya yung kanyang ama, at yung buhay niya, mga minamahal, na malayo na siya sa kanyang tatay. Dahil sometimes kailangan natin dumating sa punto ng realization, mga minamahal. Ano ba ang mas mainam? Ang naglilingkod ka sa Panginoon o malayo ka sa Diyos? Ano ba ang mas maganda, mga minamahal? Ikaw ay nasa kamay ng Panginoon o malayo ka sa kamay ng Panginoon? Siyempre, pag nasa kamay ka ng Panginoon, nariyan ang pag-iingat ng Diyos, nariyan ang pagproteksyon ng Panginoon, ang panalangin mo tutugunin ng Diyos, ang problema mo lulutasin ng mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, bingit ng panganib, kapahamakan, may Diyos na mag-iingat sa iyo, mga minamahal. Kapag may mga panalangin ka, hinihingi ka sa Panginoon, isa-isang ibibigay ng Diyos. At ang higit pa dyan, punong-puno ka ng kapayapaan at kagalakan sa puso at kaisipan, na bubuhay ka, mga minamahal, na may buhay na matiwasay at buhay na maayos, dahil may Diyos, mga minamahal, na nagkukontrol sa buhay mo. Pero kung malalayo ka sa Panginoon, nakakalungkot. Basahin po natin ang banal na Biblia, Luke chapter 15, verse 17, after verse 19. Datapot nang siya'y makapag-isip, ito po ay point na po ng realization ng prodigal son. Datapot nang siya po ay makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama, may mga sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay na sa gutom. Magtitindig ako at paroroon ako sa aking ama, at aking sasabihin sa kanyang ama, ako'y nagkasala ko laban sa iyo sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mo akong anak. Gawin mo akong tulad ng isa sa iyong mga aliping upahan. Yun po yung kanyang sinabi. Dumating na po yung point ng kanyang realization. Kanya po nakita yung difference, mga minamahal, ng buhay. Nakapiling niya yung kanyang ama sa buhay na malayo siya sa kanyang ama. Yung buhay niya na malayo sa kanyang ama, siya'y nakaramdam ng matinding gutom, na-realize niya na mali ang kanyang ginawa. Ito po yung pinakamainam sa isang backslider, na ma-realize mo na mali ang iyong ginawa, na hindi ka magmayabang, hindi ka magmalaki. Kasi sometimes, mga minamahal, ito po yung nangyayari. Maraming mga Kristyano na natiso dahil sa nangunguna, natisod, mga minamahal, dahil sa pagsaway ng mga manggagawa, ng mga elder ng church, buong iglesia ay kanilang idinadamay. Wala namang kasalanan sa atin ang mahal na pastor. Wala namang kasalanan sa iyo ang beloved mamadir, ang mga beloved children. Walang kasalanan sa iyo. Ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay walang kasalanan sa iyo. Kung may kasalanan sa iyo ang ordained preacher, mga minamahal, personal mong opinion yon. May kasalanan sa iyo ang nangunguna, may kasalanan
kasalanan sa iyong manggagawa. Huwag mong idamay ang mahal na Panginoon. Huwag mong idamay ang mahal na pastor, ang beloved Mama Dear. Huwag mong idamay ang buong iglesia. Mga minamahal, dahil isa lang ang taong nagkamali sa iyo. Isa lang taong nagkasala sa iyo. Halimbawa, mag-away kayo ng iyong beloved wife. Huwag mong idamay, mga minamahal ko, ang ating mahal na Panginoon. Away niyong mag-asawa yan. Mga minamahal, huwag niyong idamay ang iglesia. Huwag niyong idamay ang mahal na pastor, beloved Mama Dear, dahil walang kasalanan sa inyo yan. Kaya minsan, dahil sa pagkakasala ng isa, nagkamali lang sa atin ng ordained preacher, nagkamali lang sa atin ng preacher, nagkamali lang sa atin ang elder ng church, ang manggagawa ng mahal na Panginoon, dahil tayo sinaway, dahil tayo tinuruan, rinibuke tayo, na kami naman, magre-rebel din na tayo sa buong iglesia, which is, kung atin pong iisipin mabuti, walang kasalanan sa atin ng church. Kaya dumating po ang punto na nagkaroon po ng realization yung prodigal sa naisip niya na, oo nga no, sa bahay ng aking tatay, yung mga alipin doon ang sasarap ng pagkain. Nagsusubra-sobra ang mga pagkain, maayos ang kanilang lagay, maayos ang kanilang damit. Samantalang ako, narito ako, kumakain, halos kumain na ng pagkain ng baboy sa sobrang gutom. Sabi niya, tatayo ako, magtitindig ako, at babalik ako sa aking ama, at sasabihin ko sa aking ama, Ama, patawarin mo ako sa aking naging kasalanan sa iyo. Huwag, hindi na ako karapat-dapat na maging iyong anak. Ariin mo ako katulad na lamang ng iyong alipin na upahan. Nagpakumbaba na siya. Kasi sometimes, mga minamahal, pinapahintulutan ng mahal na Panginoon na maranasan natin kung anong buhay na malayo at nasa piling ng Panginoon para maranasan naman natin kung gaano kasarap ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Dumating po na siya po ay nagsisi, humingi po siya ng tawad. Sabi niya, tatayo ako at babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, ako'y humihingi ng patawad sa iyo, patawarin mo ko sa aking kasalanan, at hindi na ako karapat-dapat pa na maging iyong anak. Ako'y gawin mo na lang, mga minamahal, isang alila, isang alipin na upahan. Siya po ay tumindig at naglakbay patungo sa kanyang tatay, mga minamahal. Not knowing, hindi po niya alam ng kanyang tatay ay halos araw-araw naghihintay sa kanya mula ng araw na siya ay umalis. Mga minamahal, mula ng araw na siya po ay umalis, halos araw-araw, mga minamahal, nakatanaw sa malayo ang kanyang tatay at naghihintay. Minamahal ko sa kanyang pagdating. Ganun ang ating mahal na Panginoon. Kapag tumalikod ka sa mahal na Panginoon, sabik na sabik ang Panginoon na dumating ang araw na ikaw ay manumbalik sa Kanya. Dahil gusto ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na mawalay tayo sa Kanya. Kailan ba tayo iniwan ng Diyos? Kailan ba tayo pinabayaan ng mahal na Panginoon? Hindi po dumating ang time na iniwan tayong pinabayaan. Tayo po, minsan ang tao, ang kusang lumalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi tayo kontento, mga minamahal, sa ating buhay Kristiyano, which is ang buhay na Kristiyano, ng Kristiyano. Ito po yung buhay na pinakamasaya. Totoo po yan. Kami nga pong manggagawa, mga minamahal, para sa akin, in my own opinion, ano po, mga minamahal, ito po yung buhay na pinakamasaya. Dahil kasama mo ang mahal na Panginoon eh. Ito yung buhay na pinakamasaya. Yung kasayahan wala naman sa pera eh. Yung kagalakan, totoong kasayahan at kagalakan, wala naman sa bisyo. Wala naman sa mga material na mga bagay. Yung totoong kasayahan, yung maramdaman mong presensya ng Panginoon, yung maramdaman mo na kasama ka ng Diyos, yung maramdaman mong kasama mo ang Panginoon, hindi ka iniwan ng mahal ng Panginoon, may problema ka, nandiyan ng Diyos, may karamdaman ka, nandiyan ng Diyos, na kapag nangihina ka, may Diyos na nagpapalakas sa iyo. Yun yung pinakamasarap na buhay. Kapag ikaw ay nanlulumo, nanlulupaypay ka, nanlalamig ka, mga minaman, nanlalata ka sa paglilingkod, maramdaman mo yung comfort ng mahal na Panginoon. Ito yung buhay na masaya, mga minamahal. Hindi po yung paluhong buhay, yung mga luxurious life na gustong-gusto ng maraming tao. Yung totoong buhay na masaya, yung buhay na kasama mo ang iyong Ama, yung buhay na kasama mo ang Diyos na lumikha sa iyo, yung buhay na kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na-realize, mga minamahal ng prodigal son, kaya siya po'y naglakbay, umuwi sa kanilang tahanan. Hindi po niya alam na yung kanyang tatay araw-araw na naghihintay sa kanyang pagbabalik. Dahil ayaw ng Diyos na nawalay tayo sa Kanya. Nung malayo pa siya, mga minamahal, nakita na po siya ng kanyang tatay. Sinalubong po siya, mga minamahal. Ang expectation niya, hindi siya tatanggapin ng kanyang tatay dahil napakabigat ng kanyang kasalanan eh. Napakabigat ng kanyang pagkakamali. Kaya akala niya, hindi na siya tatanggapin ng kanyang tatay. Kasi mabigat nga yung kanyang kasalanan, mga minamahal. Pero yung kanyang beloved tatay, dahil tatay siya, anak ngayon,
Mahal na yung kanyang anak. Ayaw niya sanang mawalay sa kanya, mga minamahal. Kaya nung makita niya yung kanyang anak, siya po'y lumabas. Inakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, mga minamahal, at inutusan niya yung kanyang mga alipin na siya'y damitan, mga minamahal ko, ng magandang damit. Inutusan niya ang alipin na mag-ihaw ng mga hayop, mga minamahal, ng baka, ng kambing, para gagawa sila ng piging. Pagpapasalamat ng kanyang anak ay nanumbalik na po, mga minamahal. Ganoon ang kagalakang nararamdaman ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal nating mga kapatiran, mga minamahal ko na nagbabackslide, kung kayo nakikinig ngayon at hindi na kayo dumadalo, kung kayo nakikinig ngayon na hindi na po kayo nakikipag-fellowship sa Church ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, alam niyo mga minamahal, matagal na kayong hinihintay ng mahal na Panginoon para manumbalik. Huwag niyo na po nating hintayin na maubusan tayo ng oras. Ang bukas ay hindi natin hawak. Ang hawak lamang natin ay ngayon. Ang bukas ay hindi natin pag-aari. Sa oras nito, mga minamahal, tanggapin po natin ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating minamahal na mga tagapakinig sa oras nito. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, kayong hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon, manumbalik tayo sa Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ay handang tumanggap sa atin. Gaano man kapula ang iyong kasalanan, gaano man kaitim ang iyong kasalanan, ay kaya kang patawarin ng mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, mga minamatay po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aming mga nagawang mga kasalanan. Linisin mo ang aming puso, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita, Lord, bilang hari ng aking buhay, Diyos ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Kami po'y manalangin, minamahal, para sa inyo. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin sa aming minamahal na kababayan, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila at kaawaan mo sila. Mahal na Panginoon, hallelujah, isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Bigyan mo sila ng pagkakataong paglingkuran ka, mahal na Panginoon, upang kanilang maranasan kung gaano kasarap ang maglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Walang katumbas na bagay dito sa lupa. Mahal na Panginoon, ang mararanasan ng taong naglilingkod sa iyo. In serving you, Lord, there's nothing to lose, but everything to gain. Amen and amen. Mga minamahal, tayo manalangin para po sa ating mga pangangailangan sa mga kapatiran po natin. I-comfort tayo ng Diyos, palakasin tayo ng patatagin ng ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit sa paunang panalangin ng mahal na pastor. Idinadalangin po namin sa oras nito sa lahat ng aming mga kapatiran. Ano mga problema na kanilang taglay kung magbigay ng kalutasan. Mahal na Panginoon, palakasin mo sila, patatagin mo sila. Ay hindi po sila mahulog sa iyong mga kamay. Tunay na isang nakakatakot, isang karimari-wari na bagay, mahal na Panginoon. Ang mahulog kami sa iyong mga kamay. Panghawakan mo kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng problema, sa gitna ng mga silulunin, maging maningas kami at matatag hanggang sa araw ng iba na lang pagdating. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay, sa parte po ng ating mga katawan na may mga karamdaman, sa po natin sakit, ay gumaling problema ay malutang sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan, dumadalangin, mahal na Panginoon, sa punang panalangin ng mahal na pastor. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Namang karamdaman, ikaw magpagaling. Mga problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Sa pangalan ng Jesus, cast out right now, and by the power of darkness, and again, so sickness be healed, problem dissolved, infirmities be gone. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at duwalatiin po, minamahal ang kanyang dakilat banal na pangalan. Salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay ng ating banal na programa dito po sa Dako po, mga minamahal ng Zamboanga, Mindanao, Zamboanga Peninsula. Salamat sa ating mga kapatiran, mga minamahal ng broad sa iba't ibang panig ng mundo. Mga minamahal sa iyong patuloy na pagantamay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ulitin ko po, ang ating pong banal na gawain, araw po ng bukas, minamahal, ang ating pong pag-celebrate ng ating 49th founding church anniversary po, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa Dako po mga minamahal ko ng Ayala, dito po ang ating banal na gawain, dito po tayo dadalo, ang ating oras sa alas 10 po, mga minamahal ng umaga, at tayo po matatapos ng alas 3 ng hapon, at mga minamahal, patuloy po tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Bago po tayo magtapos, tayo po muna sama-samang manalangin, ingatan tayo at patlubayan ng mahal na Panginoon. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis at makapangyarihan pangalan, Kristo Jesus, kami nagpapaabot ng aming
aming papuri, ng aming pagsambat, pasasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos ng mainam sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, hiwalay mo kami sa aming pisikal na katawan, pero isahin mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming pananampalataya sa pagsamba sa iyo at pagluwalhati sa iyong dakilat banal na pangalan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at mula po dito sa ating studio, ang ating pong sa technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.